Magbigay ka na baklita, masyado ka nang maluho sa buhay mo. Pagdus-dus ka pa. Kaya kayo mapagsampal ka. Hello mga kaati ko, panibagong araw, panibagong buhay. Agang-aga nga na may nagtatalak ang mga kapatid ko at kumuha na daw ako ng aming pang-ulam dahil hindi naman daw ako anak mayaman. At dahil ayan, nag-uunat na ako at nakakarindi na din naman ang mga pagbubunga nga. At agad na nga naman akong lumabas ng aming pintuan, hindi na nga ako nakapaghilamos at nakapaghiso dahil sa pagmamadali. At daladala ko na ang panungkit at nagpatuloy na ako sa aking paglalakad papunta sa kapitbahay na aking pagkukunan ng gulay. Gulay ang buhay, sino ba ang gulay? At tanaw na tanaw ko na nga pala ang aking kamansinang pagkukuhanan. Tara, samahan niyo ako guys para sa ating pagkuha ng aming pang-ulam ngayon. At kinarat sundot-sundot ko pa ang kamansi para naman lumaglag na. At nakakainip na din naman. Pinagmadali-madali na nga ako ng kapatid ko sa kaming kapitbahay. At ayan, muntik na nga ako malaglagan ng kamansi. At dahil nga sa sobrang tigas naman ng kamansi, hindi pa malaglag-laglag ang hanip na are. So, nakaisa na naman tayo. Perfect. Nilimot ko na nga ang katitigas naman pagmumukha ng mga kamansing are. Diyos ko naman. At ayan guys, nakakuha na tayo ng kamansi na aming uulamin. Ha, bongga. Ayan, fresh from the tree. Tara, samahan niyo ako ng umuwi at ako inaantok pa. Diyos ko, nakakaloka naman. At nagbadali na nga ako sa paglibad dahil napakahaba nga naman ang aking dalang panungkit at baka ako'y masabitan pa sa aking kaartihan at uso din ang banggaan. At nandito na nga pala ako sa aming bahay. Hindi ko pa nga pala nailalapag ang kamansing aking nakunan ay Diyos ko, may iutos na naman ang aking kapatid. Nakakarindi na din naman. Alam mo, may mga katulong. At nandito na nga pala ako sa niyugan para kumuha ng niyog na baog. At ayan, pagdating ko nga pala sa niyugan ay mga nagkalat na mga niyog. At ayan, kukunin ko na nga lang pala dahil yan, napakabait ni Lord. Pinagbibigyan tayo. At naglaro-laro pa nga ako dyan at ginawa pang bolang volleyball o serve pack. O, nagmadali na nga pala ako ng pagkuha ng niyog at baka maabutan pa ako ng may-ari ng niyugan. Nilimot-limot ko na at sinimot-simot ko pa ang mga niyog ng aking mga kinuha dito at para magataan na to sa bahay. At nagmadali-madali na ako para umalis dito at baka maahas pa ang lola mo. Bakla, bilis! Baka mabugotak mo! Bilisan mo! Diyos ko, nakakaloka ka dyan! Buhay ka na naman sa pakunguha ng niyog. Ako yun namin natutuwa sa iyo eh. At pagdating ko nga pala sa bahay ay agad ko na tinalupan ang aking niyog na kuha na kasing tigas ng pagmumukha mo. Dahil magtatanghalian na ay nagmadali na ako sa pagtatalop dito. At ang aking kapatid naman ay may pagtimpla ng kape. Napakabait naman. Akala ko na may para sa akin. Yun naman pala ay para sa kanyang asawa. Noon namang may pagdala pa ng kape doon sa kalikod-likudan. Nakakairita din naman. Akala mo na may tunay. Sus! At binuksan ko na ang niyog na aking tinalupan para naman makapaghanda na kami para makapaggata na ng aming gulay na kakainin ngayong tanghalian. Nang mabi ako na ang mga niyog ng aking tinalupan ay agad naman akong pumunta sa gripo para ito'y hugasan. Nang mahugasan ko na ang mga niyog ng aking kinuhay, pumunta na ako sa likod at nakita ko nga pala ang mga babaeng are nagmamaritesan pa din sa aking daanan. Diyos ko, agang-aga, nakakaloka kayo. Pinudkod at kinahid ko na nga pala ang niyog na are para naman matapos na at ako'y makatulog na ulit. At hindi pa nagpaawat ang kapatid ko at may pagkuha pa ng bilog din sa aking niyog. Nakakaloka ang katakawan agang-aga. At pinagtalop ko na din naman ang kamansi ang aking kapatid dahil wala din naman pinagagawa at nagsese-cellphone lang din naman din at ako din naman lahat ang nagagagawa. Lahat na kinuha ko doon. Mansi, niyog, ano pa? Ano pang gusto? Nakakaloka ha, naantok pa ako. At ayan, ito na ang aking pinagkayudan for cook. At nakita ko nga pala ang aking kapatid na napakakupad magtalop ng kamansi. At ayan, tinulungan ko na dumaldal na lang dumaldal. Hindi na natapos sa kapag chismesan din eh. Tapos namin talupan ang kamansi ay amin namang ginayat ito at nilagay na namin sa kaserola. At pinakuha naman ako ng malunggay at hindi naman agad sinabay-sabay kanina. At nakakita nga pala ako dito ng mangga, napakababa ng puno. At ayan, abot kamay ko na ang pangarap ng mangga. At dahil dyan, tulog pa ang may-ari. Kaya naman sinamantala ko pa ang pangunguha. Dinaanan ko na nga pala ang malunggay din sa may tabing karsada. Hindi na nga ako nag-isa-isa pa at kinuha ko na ang buong sanga. Nagmadali na nga si bakla dyan sa pagtakbo at baka mabangga. At ayan o, naghahalumuhos pa. Nang pagkadating ko sa bahay, ang kapatid ko ay nakatingin sa akin at tawang-tawa. Saan daw galing ang aking mangga? Sabi ko, nakita ko lang doon sa kabilang karsada.
Nagtatanggal-tanggal ko na nga ang mga sanganare para naman mahimay na ng aking kapatid na Kimidora. At hinimay-himay na ng kapatid ko at hinimas-himas na ang malunggay para matapos na. Iligpit ko na nga ang mga kalat nito para naman makatapos na kami at para naman makapagluto na kami ng ulam at tinapon ko na ito. Pumunta nga ako sa aming kapitbahay para humingi naman ng aming panggatong. Dahil napakabait ng aming kapitbahay, ayan, binigyan nga pala ako ng panggatong dito at kumuha na lang daw ako. Dahil ang ate na may tamad-tamad, kanina pang nakaupo, hindi pa agad humingi din at inantay pa ako. Pinagsama-sama ko na nga ang mga panggatong at ayan, nagdupong na nga pala ako ng apoy para makapagsimula na kami ng lulutuin namin pang ulam. Nagpapadupong ako ng apoy, hinugasan ko na nga pala at hinimas-himas ko na ang nakuha kong kamansi. Sasalang ko na nga pala ito maya-maya. At napawaw ako sa ganda ng aking apoy na ginawa. At nagpadali na ako sa aking paglalakad at para maisalang na itong ulam na aking daladala. At sa wakas, sasalang na din ang kasirolang aking daladala. At sa dami na ng aking pinagdaanan sa buhay, Diyos ko, nakakaloka na, ayoko na magluto, nakakairita na ha. At nagsala-sala ng apoy sa lakas ng hangin, Diyos ko, mukha ko'y masusunog na din at kaya inayos-ayos ko ng apoy para naman makapagtapos na ang pagluluto. At ayan, pumunta na nga pala ako sa aking farm para pakainin si Gretchen dahil gutom na. Alam nyo ba may pagtakas pa rin nung isang araw at may paglipad pa? Napakatalandi talaga. Ano ka naman bakla? Gumatong na ng gumatong. Hindi na natapos-tapos are. Pati bahoy ubos na. At ramdam ko na nga pala ang pagkulo ng aking tiyan at ang pagkulo ng kasirola. At nilagay ko na nga pala dito ang bawang at sibuyas para matapos na. Nang nilagay ko na ang bawang at sibuyas, sinunod ko naman itong malunggay. Ali ko nga palang nilagay ang malunggay sa sobrang init. Diyos ko, ang paa ko magkakapaso-paso pa. At ito na, ilalagay na natin ang mga pampalasa. Ito na ang asin, betchin, magic sarap, at Knorr cubes na ating panglasa ngayong araw na ito. At dahil pagod na ako sa paggagatong, ang ate ko naman ang pinagpagatong ko dahil naman wala naman yung pinagagawa. Dahil nagutom na ang Diyos sa inyo dahil sa kauutos ng mga engkantong mga ito. Kain na nga lang ako ng abot kamay na manggang ito. Napakasarap nga pala ng aking nakuhang are. At binigyan ko nga rin pamangkin kong are ng mangga dahil nga pagod na pagod daw siya sa paglalaro sa school at hindi naman pala nag-aaral. Ang dadating naman din yung 5 star ay pagkagaling naman. Hukay, halo-halo ko na nga at para maluto na. Habang inaantay ko ang aking nilulutong ulam ay napasayo na nga lang ako dyan na parang luka. O, pak. O, sino ka dyan? Kinuha ko na ang huling gata at nilagay ko na sa kasirola. Man ko na nga pala ang ginataang kamansin ng aking niluluto kung ano baga naman lasa na rin. Ay, ang sarap naman pala. Hindi lugi sa aking pangunguhan ng kamansi at pangunguhan ng niyog sa mga kapitbahay. Pati malunggay ng kapitbahay na damay. Pati ang manggang nananahimik ay Diyos ko nakuha din. Perfect. Ang sarap. Tikman nyo. Nga pala ang kamansing ito kung may kapartner na tuyo. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Kumuha na ako sa tindahan ng kapatid ko at nagluto na ako lang tuyo. May pagsayo-sayo pa nga ako dyan, oh. Muntik pa nga masunog yan dahil sa kaartihan ko. Pero go lang. Dahil ako'y nagpiprito pa ng tuyo sa loob ng bahay. Pinaghain ko na ang dalawa kong kapatid na chismosa para naman makapaghandaan at makakain na din naman kami. At ako'y gutom na sa dami kong ginawa. Diyos ko, nakakaloka ang hapon na ito. Dahil sa sobrang init ng panahon, naparequest ako sa aking kapatid at sinabi kong gusto ko ng juice. At ito ang sabi sa akin. Magtingil ka na baklita, masyado ka nang maluho sa buhay mo. Pagdus-dus ka pa. Kaya kayo mapagsampal ko na. At ayan, dala-dala ko na nga pala ang tuyo ng aking niluto sa loob ng bahay at napakasarap naman ng aking tuyo at ipapartner ko sa aming gulay. At ayan no, may pag-model-model pa ako dyan. O, purple. Power ang aming ulam. Ginataang kamansi with tuyong anghel at dilis. Sinamahan pa ng bagoong. Tara, samahan nyo kaming kumain. Dahil active followers ang tiyahin ko, bibigyan natin ng giveaway yan. O, Chalusita, rin nga pala ang ulam. O, kumain na kayo. Kahit ako'y chinichismis nyo, o. Joke. Sige, pakabusog kayo. Bye.